Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama na lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nalikhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakita na gutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kayo walang maisuot at aming pinaramtan? Kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo na gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman ng nasa kaliwa, o sasabihin naman niya sa nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi nyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtaan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan na wala na maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ito, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Father. At sa mga kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng online mass, magandang buhay po. Pagpalain naman tayo ng Diyos. Mga kapatid, ang ebanghelyo ngayon sa Gospel of Matthew 25:31-46. Inilalarawan ni Jesus ang isang dakilang tagpo, ang anak ng tao na nakaupo sa trono ng kaluwalhatian at hinahatulan ang lahat ng bansa. Isang larawan ng wakas, ng huling paghuhukom. Yun ang gospel. Ngunit bago tayo matakot, unawain muna natin ito ng malalim. Sinabi ni Jesus sa gospel, "Nothing is concealed that will not be revealed." Narinig natin ito na isang araw. Walang natatago na di malalantad. Yan, walang lihim na di mabubunyag. Darating ang araw na ang lahat ay mabubunyag. On that day, hearts will be laid bare and every deed brought into the light. At hindi napapansin ngayon, ang hindi napapansin ngayon, makikita noon, makikita rin. Ang mga lihim sa nakabutihan at ang mga nakaligtaang pagtulong, lahat ay ihaharap sa harap ng Diyos, o ihahayag sa harap ng Diyos.
Ang pamantayan ng paghuhukom. Ano ba ang pamantayan ng paghuhukom? Nakakagulat ang batayan ng paghuhukom. Hindi niya tinanong gaano karami ang iyong naipundar. Hindi yun ang tanong ng Diyos. Hindi gaano kataas ang inyong narating. Gaano karami ang iyong tagumpay. Sa halip, ito ang kanyang tanong, pinakain mo ba ang nagugutom? Tinalo mo ba ang mga may sakit at nasa bilangguan? Tinulungan mo ba ang mga nangangailangan? Judgment does not rest on achievements, success, or status, but on a solidarity and mercy. Sa madaling salita, the question will not be how successful were you, but how loving were you. Ang hukom na nakikiisa. Napakaganda ng katotohanan. Ang hukom ay hindi siya ring, ang hukom ang siya ring nagkatawang tao. Ang anak ng tao na nakaupo sa trono ay siya ring bumaba sa ating kahinaan para tayo ay husgahan. Through the incarnation, He entered fully into human misery. Through the redemption, He revealed the depth of God's mercy. Ang naghuhukom ay hindi malayo sa ating paghihirap kaisa natin. Siya rin mismo ang nakaranas ng gutom, ng pagod, ng pagtanggi o rejection at sakit. Kaya nang sabihin niya, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Kaya hindi ito simbolo lamang, ito ay banal na pakikiisa. His solidarity with humanity endures. Hindi tayo nilikhang mag-isa. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo nalikha para sa self-isolation, kundi para sa ugnayan. We are not meant for isolation, but for connectedness. Ang bawat sitwasyon sa ating buhay ay paanyaya upang palalimin ang ating koneksyon sa isa't isa sa pamamagitan ng pagbibigay ng sarili o pag-aalay, pagiging mabuti sa kapwa. The purpose of human life is to serve, to show compassion, and to have the will to help others. Kaya magandang mabait, magandang matulungin. Ang paggawa ng mabuti ay hindi optional. Katulad na narinig na ninyo sa pari, doing good is not merely a choice, it is a moral obligation. Ang mukha ng Diyos sa kapwa. Napakalalim ng misteryong ito. To love another person is to see the face of God. Ang ating kapwa ay visible embodiment of the invisible God. Ang Diyos na hindi natin nakikita ay nahahayag sa taong nangangailangan sa ating tabi. Yes, the invisible God can be recognized in the people who come along our way. Kaya bawat pagtulong ay pagtulong kay Kristo. At bawat pagpapabaya ay pagpapabaya kay Kristo. Every time we neglect to help, we neglect Jesus Himself. Indifference is not neutral. It is a silent rejection of divine love. Ang dakilang pagbubunyag, ngayon tila may tabing ang ating paningin, may harang. Hindi natin agad nakikita si Kristo sa mahirap o sa taong istorbo sa atin. Ngunit darating ang araw na the veil that clouds our vision will finally be lifted. At sa araw na iyon, ang pakikisa ni Kristo sa sangkatauhan ay mahahayag sa buong ningning nito. Those who have lived in solidarity on earth will discover that they share in the communion of heaven. At maririnig nila ang pinakamatamis na paanyaya ng Diyos
Come, you who are blessed by my Father. Kaya nga mga kapatid, ang buhay natin araw-araw ay paghahanda sa huling araw na iyon. Ang bawat pagkakataon na magmahal, ang bawat pagkakataon na magmalasakit, gumawa ng mabuti sa kapwa, tumulong ay pagkakataong ng pagyakap sa Diyos. Kaya at the end of life, we will not be examined on how much we owned, but on how much we gave. Not on how high we climbed, but on how low we stooped to lift others. Not on how many admired us, but on how many we loved. Sapagkat sa bawat kapatid na ating minahal, si Kristo ang ating minamahal. Sa bawat gawa at ng awa, langit ang ating pinipili. Yan ang ibig sabihin sa atin ng salita ng Diyos. Sa inyong pag-aalay, kayo naway pagpalain ng Diyos. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming paghahain upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin nito ang aming pamumuhay sa ipagkamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. At sa pagsunod namin sa gili mong anak, ang pagkamaawain mo'y aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabala. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kalooban. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mo, anak, na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ang nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain bilang pagkain inumin. Sa saluhan natin hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang gaganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo ng mga Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Tingnan namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang papurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbatian tayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Pagbati rin sa mga kaisa sa online mass. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tao inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako.
katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo ngayon sa iyong banal na piging, na may mapakinabangan ang buong pagkatao namin o makapakinabang ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap na tamasahin. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.